Isang mapagpalang araw at umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat mga minamahal namin na mga kabisnis at mga kapapi. Siyempre, binabati ko po ng magandang umaga kay Kuya, kay Ate Kabisnis, kay Papa din, Boss Dib at Primos Budang sa mga kapatid kong kagwang. Siyempre sa ating minamahal na mga kabisnis sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yun. At sa minamahal natin ng mga kabisnis sa ibayong dagat. Yun. Sa, ah, yun, kaya sa ating kabisnis dyan, kay Scarlett, yun, sa Riyadh. Si Riyadh, Saudi Arabia ba yun? Mga kabisnis namin minamahal. Hindi ko po kasi kabisado yung mga lugar po dyan sa ibang bansa, mga kabisnis eh. Nandiyan po dyan po sa atin si ni Ma'am Toris, Jocelyn, si Ma'am Pilma Payo pa yun sa mga lugar na po yun. Mga kabisnes natin yan, sa ibang bansa, mga bayani natin yan sa ating bayan, mga kabisnes namin, mahal yun. Siyempre lahat naman po na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa mga para sa pamilya, siyempre bayani ng bayan natin yan pag nakabalik po sa ating bansa, mga kabisnes. Ayan. At siyempre malaking pasalamat po natin sa kanila dahil po sa kanila tumataas po ang natin, mga kabisnes. Yan. Alam niyo na po kung ano po yun. Kayo na po nakakalam ng mga kabisnes. Yan, no? At sana sa oras na ito, mabigyan ko po kayo ng konting saya. Kung kalungkutan, sama na rin po natin mga business kasi malungkot pa po ngayon mga business eh. 3 araw po ako dito na hindi po lumabas sa bahay na ito kasi suliranin po mga business. Kumbaga pinag-iisipan ko na mabuti, hindi lang isang 1,000 na times na iniisip mga kabisnes na minamahal na siyempre iniisip ko talaga yung hindi para sa akin mga kabisnes. Siyempre doon sa inyong pagmamahal at pagtiwala po sa akin mga kabisnes na pangangalagaan na hindi ko po yon sayangin at hindi po masira ang inyong tiwala at pagmamahal kay Kuya Damo. Lagi yung mga kabisnes namin minamahal yon. Siyempre ganoon din po kay sa ilan ni Kuya, siyempre mahal yan eh. Si Kuya business yan eh. Yan ang yan ang pangunahin po talaga na idolo sa aking sarili mga kabisnes kasi siya po yung naghubog sa akin sa kamalayan, sa pagmamahal ng tunay sa kapwa at pagbibigay ng tawag nito yung pakumbaba sa kapwa mga kabisnes, yung hindi ka maging mataas yan. Kailangan lagi kang magbigyan sila ng unawa kasi po mga kabisnes eh, di ba, kapag ang isang tao na hindi ka maunawaan, ibig sabihin baka mayroon po siyang problema kaya unawain po mga kabisnes. Ganun din po kay Prissy, mga kabisnes, grabe yung nangyayari po sa amin. Kaya pati po si kanyang anak, subscriber pala natin mga kabisnes, yun, umiiyak siya dito ganun. Pero sabi ko sa kanya, kasama po yan sa kasi nasa social media po tayo, hindi po natin maiwasan yung mga kanyang bagay. Kaya sa'yo kang sana mapanood mo ito at magiging matatag ka. Kasi pagsubok sa buhay yan, huwag kang mag-alala kasi lilipas din yung panahon at maintindihan mo rin yan paglaki mo. Ayun nga marami naman mga kabisnes at siyempre nagdamdam din po ako na nasaktan ng kanyang anak dahil dun sa mga pero kaso lang po yung hindi po natin maiwasan kasi ganun po pala sabi ng karamihan mga kabisnes na aming minamahal na kapag mahal mo daw yung isang tao, grabe yung pagsisilos mo. Totoo kaya yun mga kabisnes? Kasi ako pagka mahal ko yung isang tao,
kung ano po yung gusto niya, ibinibigay ko po eh. Kung gusto niya maging malaya doon sa mga mag-asawa po sa ng kabila, eh yun ang gusto niya eh. 'Di ba po mga kabisnes? Iwan ko po sa inyo mga kabisnes. Kasi pigilin mo man yun ng 10 beses kung bantayan mo man yun, at anong bantay mo doon? Pag nagtrabaho ka, pupunta po doon sa kabila mga kabisnes. Wala pa tayong magagawa doon. Yung mga kabisnes, ewan ko po sa inyo mga business, pero sa akin sana makuha niyo sana yung ibig ko pong sabihin, mga minamahal namin na ka-business, kasi kung intindihin niyo na lang po ako mga ka-business, kasi yun po ay yung kakayahan ko eh sa pag-iisip mga ka-business. Alam ko po matalino kayo sa akin, at kung alam niyo po yun, kaya niyo po yung intindihin si Kuya yung Damulag mga ka-business na minamahal. Siyempre, yun ang sabi sa akin na kasi balik tanaw lang po ako mga ka-business sa nangyayari sa akin sa buhay ko. Sa ngayon, malayong malayo na magkakaroon ng ayun nga, gulo o makikipag-away sa kapwa ko tao mga ka-business kasi sabi nga po ni Kuya, ultimo sa paglilinis ng baboy, natatakot pa ako mga ka-business. Kaya pasensya na po kayo kasi yun nga, yung gumagawa po sila doon, wala po ako kasi naawa po ako. At hindi ko po talaga alam yung mga gawain na po yun mga ka-business. Kaya humihingi na po ako sa inyo ng tawad. Ayun. Siyempre, doon sa nagmamahal sa akin ng mga ka-business, no? At siyempre, ganun po yung isipin nila na bakit mo pa kailangan na patawarin yan eh. Masama ang ugali ng mga ka-business. Pero siguro kung ano po mga ka-business, bibigyan ko ng mahaba pang panahon. Susubukin natin uli mga ka-business. Kaya kung talagang hindi siya magbago, hiwalayan ko na po mga ka-business para po manahimik na po siguro talaga ako mga ka-business. Titimplahin ko pa rin at mangako siya. Pagka hindi po siya nangako mga ka-business na magbago, yun, magdesisyon na po ako ng tulo mga minamahal namin na mga ka-business. Kasi naalala ko po yung mga ka-business yung ako nangangailangan ng suporta, tulong dun sa kalagayan ko kasi ako lang po mag-isa. Dahil po kapatid ko, wala din pong wala din pong magagawa yung mga mag-anak ko. Wala din po kasi naitulong talaga sa akin po mga ka-business. Wala din talaga. So, ito si Prissy, siya po yung nagmamalasakit sa akin mga ka-business. Sa loob ng pabalik-balik, hatid pagkain, hanggang sa nakandabungi-bungi yung mga paa. Nagkaroon siya ng tapilok, at nagkaroon siya ng mga sugat sa pagsisikan sa mga pasahero para makapunta lang po sa akin sa umaga, tapos sa gabi pumapasok po siya. Grabe po ang hirap yun mga ka-business, na kung isipin ko, ginagawa niya yun dahil nga sinasabi niya mahal niya ako mga ka-business. So sa mga bagay na po yun mga ka-business, sana maunawaan niyo sana ako, maintindihan niyo po na yung kanyang ginagawa ay para sa akin mga ka-business. Pero yun nga, sinasabi ko sa kanya, ikaw yung may laking pagkakamali kasi bakit mo ginawa yung ganyan, yun. So naalala ko, ganun po, sabi ko lalayo ako mga ka-business. Sabi ko lalayo ako, di masira yung channel ko. Hindi na ako makapunta sila ni Kuya. Ganun kagad naisip ko, si Kuya kagad naisip ko eh. Hanapin ako ni Kuya eh, kasi hindi ako pababayaan nun. Tapos yung mga ka-business ko na nagtitiwala sa akin, masisira ko. Yung nagmamahal sa akin na mga ka-business natin na ang tiwala na at saka pagmamahal na sa akin, yung ganun masisira ko. Hindi na, sabi kong ganyan. Kasi po mga ka-business, 3 araw na po ako dito sa loob ng bahay. Nag-iisip po ako kung ano po mga magandang kong gawin para sa sarili ko mga ka-business.
at sa kanya kung anong dapat nabigyan kong solusyon na problema ko mga kabisnes. Kaya hindi po ako maka-recover talaga mga kabisnes. Kaya ngayon lang po ako uli na nakapag-isip na mag-vlog mga kabisnes. Kasi ang pangunahin ko po kasi talaga naisip, kayo po mga kabisnes, share ko po ni ate. At ngayon, yun nga, tuloy-tuloy naman mula Biyernes at saka Sabado po. Kahit message, hindi po ako nakapag-message ni Kuya na hindi ako makapasok kasi parang ang isip ko po kasi mga kabisnes, lalayas na naman eh. Lalayas pa ako ng ibang lugar. Yun, nasa isipan ko, gusto ko na walang nakakilala sa akin sa ibang lugar mga kabisnes. Hindi ko iniisip na nasa kabisnes official pala ako. Kahit saan pala ako pumunta mga kabisnes, may nakakilala sa akin. Siyempre pag nakita na ako dun sa gilid ng kalsada, sabihin, "Uy, Damulag, umuwi ka dun kay kabisnes. Ano bang ginagawa mo dyan? Sinisira mo lang sarili mo, ano ka ba?" Sinayang mo yung pagmamahal namin sa iyo. Parang gano'n kaagad yung nasa isipan ko mga kabisnes naming minamahal. Kaya sa isip-isip ko, ano kaya ito? Masisira ko yung tiwala at suporta sa akin ng mga kabisnes naming minamahal. Siyempre kay kuya mag-ano talaga yun na mag-alala sa akin. Ayaw ko po kasi magbigay na ng problema kay kuya mga kabisnes eh. Kasi dami na nga po niyang problema. Ngayon, napanood ko po sa kanya ang medyo masama pa po yung kanyang pakiramdam, mga minamahal namin kabisnes. Kaya sabi ko, kahit ano pong mangyari, ano po, nakapag-desisyon ako ng tulo-tulo mga kabisnes. Naibaliwala ko yun, mga problema na yun. Intindihin ko na lang po yung tiwala nyo at pagmamahal sa akin para tumibay po ako lalo mga kabisnes. Kasi ang una ko pang wala si tatay. Yun, ang magulang ko, si kuya, ate, pamilya kabisnes. Tapos kayo po ang pinakatatlo kong magulang. Kapag yun nga, ang sinasabi ninyo, mga minamahal mga kabisnes, nandito kami nagmamahal sa iyo, Kuya Damulag. At marami kaming sumusuporta sa iyo. Hindi ka namin iiwanan. Sasama tayo hanggang dulo mga kabisnes. Yan ang mga ayun ang mga natatandaan ko dun sa kaya nabubuhay po kaagad ako mga kabisnes. Sobrang lakas ng aking loob kasi parang ano ba, biglang na lang grabe yung pananampalataya ko sa sarili ko na napakadami ko ng mga kabisnes ko na umaasa na ako'y matibay tapos pala naging marupok ako mga kabisnes ano. Grabe tumulan. Kaya yun, matibay ito mga kabisnes. Hayaan niyo po at hindi ko po sisirain yung tiwala at suporta niyo po sa akin mga kabisnes. Lalo na sa ilan ni Kuya po mga kabisnes. Ayaw ko rin na sabihin niya ako na isang na kalaki-laki ko tapos napakahina ako mga kabisnes. Mga pagsubok lang yan sa buhay, lilipas yan, ganun po. At pag inisip mo yan, kung ano nangyari sa mga pag-isip mo, nasiraan ka ng ulo. Sabi ng iba, kaya namin pigilin kasi malaki ka, Damulag. Yan mga kaibigan ko dyan ha. Tapos siyempre, naisip ko po din, tatay, buti pa nga si tatay mga kabisnes eh. May pamangkin ako na galing doon, dumaan dito kanina. Sabi niya, hinahanap ko ni tatay. At mayroon siyang trabaho, construction ngayon. Sabi niya gano'n. Hinahanap ka kasi ililibre ka daw niya sa Jollibee. Aba, ayos tatay kasi mag-delivery sa akin mga kabisnes. Kasi nabalitaan niya ngayon, napapanood niya siguro yung mga kalungkutan ko sa buhay mga kabisnes na minamahal. At siyempre, magulang, siguro nag-alala din po sa akin mga kabisnes, no? So, ganun nga po siguro mga marami ng mga kabisnes. Parang tawag nito, hindi ako makapaniwala sa sarili ko na ganito ang mainat na aking buhay. Mapapasok ako sa kalagayan ng mga ganito kasi nung unang mga panahon, mga minamahal namin ng mga kabisnes, nung wala pa ako sa ilan ni Kuya ni Ate kabisnes, sa pamilya kabisnes, hindi ko po naiisip yung mga ganitong problema mga kabisnes. Parang walang halaga kasi sa akin buhay na at saka buhay ng ibang tao mga kabisnes eh. Pero ngayon napaka maintindihin ko na at
naunawaan ko yung halos lahat dahil sa papaliwanag po ni Kuya Ka-Business na ganito po kahalaga yan, gano'n po ganyan yan, ganito yan. Gisingin mo ang sarili mo sa taas na kamalayan. Ang tiwala, 'wag sirain mga ka-business. Yun. Ang pagmamahal, 'wag walain sa iyong isip at damdamin, ayun. Ayun na nga po mga ka-business 'no, ito na ako ngayon, sobrang tibay. Kaso lang tatlong araw hindi lumabas sa bahay kasi kung ano-ano mga iniisip mga ka-business. Pero 'pag naisip ko si Kuya, kayo mga ka-business, talsikan lahat ng mga problema ko. Kaya kahit ako lang po mag-isa dito sa bahay na 'to, masaya ako, tumatawa ako, nakaharap po kayo mga ka-business naming minamahal kasi alam ko po 'pag na-upload ko po ito, mapapanood niyo po ako at magbigay po kayo ng, share ng payo at tatanggapin ko po 'yun at pasalamatan ko po sa inyo 'yan mga ka-business. Comment lang po kayo diyan sa baba at kung gusto niyo naman kung mayroon pang mag-subscribe diyan para madagdagan mag 10,000 subscriber na ako, mas maganda po mga ka-business, magpapasalamat na po ako ngayon. 'Di ba mga ka-business? Oh, 'di ba? Oh, gano'n po at siyempre kung halimbawa dumating man ang panahon na medyo lumaki yung ano natin, siyempre hindi man ano, makabigay po ako kailan ni Kuya ng kontribusyon, makakatulong din po tayo sa mga minamahal natin na mga kababayan na higit nangangailangan, mga ka-business naming minamahal, gano'n po 'yun. At saka ngayon po kasi mga ka-business kung natandaan niyo po, nung mga nakaraang buwan, ayun, sobrang pag-iisip ko, na-stress, nauwi sa hindi magandang pag-iisip, mga minamahal namin na mga ka-business. Dahil sa isang bagay na naisip ko na bakit ako maging mahina na tao, ayun. Sa totoo lang hindi ko dapat iniisip yun kasi wala naman ako dapat problemahin sa mga gano'ng bagay. Sabi nga ni Kuya, "Huwag kang maging balat sibuyas." Gano'n po mga ka-business. Kaya iniisip ko po yun mga ka-business, na galing po sa inyo, napakahalaga po sa akin. Yan, hindi po. At siyempre sa ngayon, sa kalagayan ko 'to at ano, hindi na ako dapat mag-isip na kung ano-ano pa mga ka-business. Ang gusto ko na po ngayon, magtrabaho, ah, lagi ko gusto ko laging makasama ang ka-business family, mga kapatid ko kagwang, kayo po mga ka-business. At naging ano ako, naging proud ako na naging napunta po ako sa ka-business official. Dati wala po akong pagpahalaga mga ka-business. Pero ngayon po mga ka-business namin minamahal, pasensyahin niyo ako uli sa paulit-ulit na mga sinasabi ko, patawad. Dahil sa ngayon, dumaan na naman sa pagsubok si Kuya niyo Damulag at alam niyo po 'yun kung ano po 'yun mga ka-business naming minamahal. At 'yun, nakapagdesisyon pa ako uli, nakabangon pa ako uli dahil dun sa pangunguna ni Kuya ka-business. Kasi siya po lagi pong naiisip ko mga ka-business, eh. Wala naman po kasing ibang bumabangon sa akin, wala naman po kasi akong pamilya na maasahan na babangon sa akin mga ka-business. Si Kuya lang at saka si Ate. Kapatid ko kagwang kayo, ang aking nasasandalan, mga minamahal namin na mga ka-business namin minamahal. Saan ba ako pupunta? At wala naman akong pupuntahan na ibang tao na kaya pang magmahal sa akin, mag-unawa, mga ka-business, kundi kayo lang. Ayan. So, dun sana na maunawaan niyo po ako kung ano po ang karapat-dapat kong gawin sa sarili ko, sa pangunguna, hanggang dun sa magtagumpay sa buhay, mga ka-business, makatulong ng marami sa ating mga kababayan na higit nangangailangan mga ka-business. Ayun na yun, nakakapasok na po dito yun mga ka-business. Kaya sa ngayon po mga minamahal namin ng mga ka-business, mga papi, wala pa po tayo kakayanan talagang ano, dahil talagang ano, sagad po talaga mga business. Yun na nga, sa pinagtatalunan po namin doon, yun sa mga tungkol po yun sa mga utang-utang mga business. Ayun, kasi na
nagkaroon po ng hindi magandang sagutan. Sana mapapatawad niyo po ako doon sa mga ano ko pong mga kabisnes, kasi parang napatulan ko po siya sa mga ganung bagay. At nakita niyo naman po mga kabisnes, parang bata po ako doon na pumatol din sa hindi ko po alam mga kabisnes. Kasi minsan kasi marami po akong iniisip na mga problema mga kabisnes. Siyempre gusto kong talagang wala talaga po mga kabisnes. So yun na lang ang gagawin ko po, maging masigla ako sa pagtatrabaho. Kapiling ko po sila ni Kuya Kabisnes, kapatid kong kagwang, kayo po mga kabisnes namin minamahal. At sana higit na maintindihan niyo ako mga kabisnes kasi hindi naman po ako matalinong tao mga kabisnes namin minamahal, at mahigit po kayo na nakaintindi sa akin. Sana unawain niyo ako na lang ng sikulit lang muna mga kabisnes. Ayun. Yun. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa simpleng vlog na 'to mga kabisnes naming minamahal. At diyan sa sa mga kabisnes natin na sa ibang bansa nagtatrabaho, yun, ingat po kayo diyan mga kabisnes naming minamahal. At lagi po tayong manalangin mga minamahal namin na mga kabisnes, para igabay po tayo sa araw-araw na paghanap buhay natin. Saan man tayo pumunta, hindi sa ating pamilya, lagi po tayong manalangin para makarating po tayo sa ating paroroonan mga kabisnes namin minamahal. At ganoon din po ang aking gagawin. Lagi ko po kayo ipanalangin. At ganoon din po sa kanila ni Kuya, Ate, ang pagtiwala niyo po at pagmamahal sa akin. Maraming salamat, at hindi ko rin po sisirain mga minamahal namin ng mga kabisnes at mga kapapi. At sa kapatid ko sa Pinigaran, mga minamahal kong mga amigo, mga amiga ko sa Bacolod, Negros, Negros Occidental, Negros Oriental, sa mga brad and sis ko dyan, mahabang buhay po sa inyong lahat, sa Cebu, sa Bacolod, siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Mahabang buhay po sa inyong lahat mga brother and sister. Ayan. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta mga minamahal namin na kabisnes. At never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga minamahal namin na mga kabisnes. Tulo na to hanggang dulo. Wala nang hintuan to mga kabisnes. I love you po sa inyong lahat. At siyempre sa ilan ni Kuya ni Ate, magandang umaga po sa inyong lahat, Ate, Kuya.